Okay, before I start, I just want to acknowledge, of course, today we are celebrating a special moment, a special day with the moms in the house. Pwede po ba natin palafakan ng mga moms in the house? Now, is it okay if aanyayahan ko lang po yung mga mommies natin in the house to please stand up? We just want to honor you guys. We want to acknowledge you. Sige po, mga mommies natin. Thank you to all our moms in the house. We have something for you. A sweet gift from the Lord. From Recent Church, yeah po. Kasi summer po, so gusto po namin hindi po kayo maiinitan. Ayan. Alright? Alright? Yeah. Sige po, after, you can now sit down. And before we continue, gusto ko lang po basahin sa inyo to. We want to honor all the moms. Pakinggan natin to. Today, we honor and celebrate the gift of mothers, mga babae na punong-puno ng pagmamahal, matatag sa panalangit at handang magsakripisyo araw-araw sa pamilya. Sino dito yung mga mommies natin talagang naman through the years, talaga po nagsakripisyo may para sa inyong mga anak. To every mother in the house, maraming salamat po. Salamat sa mga puyat din nyo sa gabi, lalo na nung kami ay mga bata pa. Okay, sa mga tahimik na luha na kayo po ay lumalaban sa inyong kwarto for sure. And pagmamahal po na walang kapalit, salamat dahil kayo po naging covering, nurturer, ilaw, tagapagtayo ng pananampalataya at isang refleksyon ng puso ni Jesus. Sabi nga po sa Bible in Proverbs 31:28, her children arise and call her blessed. At today, bilang church, we rise and we say, kung ikaw po somehow katabi mo yung nanay mo, sabihin mo sa kanya to, Mom, you are blessed and we are blessed by you. Sabihin mo lang, dali, Mom, you are blessed and we are blessed by you. At sa mga nandito na maaaring dumaan sa mga mabigat na season ng buhay, yung mga nawalan naman ng nanay, nawalan ng lola, gusto mo naming sabihin na nakikita po kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos at hindi kayo nag-iisa. The Lord is close to the brokenhearted and His comfort is real. And that is why motherhood, ang katotohanan po, it's not just a role, it's also a ministry. And today, we celebrate you and we honor you and we want to pray for you. So, can we just close our eyes? If malapit ka dun sa mama mo, lay hands mo lang, hawakan mo yung sa braso ay all. Can we just, yung nandito, alam mo yung mami mo nasa salon or nasa bahay na binuto. Pag-pray natin siya, okay? In your mind, right now, let's honor your mom kahit wala siya dito. Let's pray. Father, we thank you for all the moms, for their hard work, sacrifice, Lord, for their unconditional love. Lord, through the years, you've allowed them to grow. Through the years, you've shown them, oh God, how they're strong, Lord God, with you. Every single day, every single sacrifice through work, at home, Lord, you bless them. God, salamat po. We just pray open heavens upon them. Patuloy niyo silang palakasin, pagpalain, proteksyonan, ay patuloy niyo silang gamitin, Lord, for your glory. At sa mga kasama namin, Lord, God, na nanalangin sa kanilang family, sa kanilang mga nanay, Lord, we pray for that one day na madadala po nila sa inyong paanan ang kanilang mga nanay. Lord, we bless their mothers. We love them, Lord God. May your love just overflow in their houses, in their homes. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. All right. Hindi ko na po patatagalin. I just want to start our series. Again, nag-start po tayo last week. Ano yung series natin? It's called... Yun, masarap na marinig. Iba-iba. Wisdom, whiz. Yung mga teens po natin, kung mapapansin nyo, nandito sila today. Once a month, sila po ay mag-join with their families para po makapakinig ng salita ng Panginoon. So next week, nandun kayo ulit sa baba. Okay, so tama-tama yung pin-prepare natin ngayon. Pasok sa lahat ng recipes natin. So, week 2 of our series called Wisdom. Sabi natin, Wisdom. So, we are going to study all about the book of Proverbs. So, for the next few months, okay, medyo mahaba itong series natin na ito. Baka abuli po tayo ng 3 months. And excited po ako kasi kami po mga mag-preach dito, may mga kanya-kanyang topics na po. Kasi handari ko natin talagang matututunan sa book
of Proverbs. So abangan nyo na to. May mga topics about finances, topic about workplace excellence, topic about integrity, topic about relationships, sa mga nagmamahal, tumitibok ang puso, para sa inyo yan. Okay? So, pag-aaralan natin yan. Last week, we just laid the foundation po about how to gain godly wisdom. Pinag-aaralan natin in Proverbs chapter 1 and 2. And today, hindi ko na rin patatagalin, we gotta talk about the heart. Sabi natin heart. Kapatid, usapang puso to. Handa ka ba? Naalala ko yung senior pastor namin when I was young. Pag nakikita kami ng senior pastor ko, ang tanong niya lagi sa amin, Chris, o kung bata pa ako nun Chris, kamusta puso mo? Alam mo, weird. Pag yung senior pastor namin nagtanong ng ganun, for some reason, naluluha ako. Alam mo, parang may anointing doon sa tanong na kamusta puso mo. So ngayon, gusto ko kayo tanongin, kamusta mga puso ng bawat isa? Kamusta ang puso? Tanong mo ngayon katabi mo, kamusta puso mo? Tingnan mo nga, kamusta puso mo? Tumitibok pa ba? O baka mamaya, hindi lapat? O, kamusta ang puso mo? I want to share this specific person. I don't know if you know him. His name is William Harvey. Sino dito? Kilala niyo si William Harvey? Taas ang kamay. Wala? Si ano lang, baka si Willie Revillame lang yung lapla natin. You know? Si William Harvey, well, matagal na to. He is an English physician, alright? And the pioneer of blood circulation. Explain ko yan. So, he was born in 1578. Sino nung buhay dito nung kanon? Tagal no? Hanggang 1657. So, basically, nasa 1600s po ito. He was a doctor, basically. So, Harvey made a discovery that changed history. Bigyan lang natin ng mga konting history. May magaling ba dito sa history? Taas ang kamay. Ayun, too big. The sun is the center of the solar system moving around with the planet. Science yun. Did you hear history? So, sabi dito, si William Harvey, he discovered something that changes history. He was the first person, pakinggan nyo to, to correctly describe how blood circulates throughout the body. Talaga pa? Well, ngayon kasi meron na po tayong mga aparato. Malalaman na yon. Now, what did William Harvey discover and prove that time? Ito, tingnan niyo po. The heart is a powerful pump na discover ni William Harvey. Blood flows in one direction. Blood circulates continuously through the whole body and veins return blood back to the heart. So the heart is the center of the circular system. So in short, si William Harvey nagkaroon ng conclusion, sabi niya, the heart is the center engine or the central engine that keeps the life flowing. Bakit? During their time, okay, history ng konti, iba pala yung pagkakaintindi nila patungkol sa puso. Ito ang matindi. During their time, the popular belief during that century was blood was made in the liver. Gawa daw po yung dugo sa liver. Tapos blood was slowly consumed by the body. And then the heart was not really a pumping system. Kasi nga, wala pa namang aparato ng mga panahon na yun. Tama? Blood did not continuously circulate. So he proved that the heart is not just an organ, but the central control of life. So why am I telling about William Harvey? Ano pong ibig ko sabihin? No, si William Harvey, as he discovers po na yung heart pala natin is the control center of life. See, yung Bible po, during that time, sinasabi na rin po ito, spiritually speaking. Alam niyo po ba yun? Doon tayo mag-aaral ngayon. Let's go to Proverbs chapter 4, verse 23. Ano sabi ng Bible about the heart? Sabi dito, basahin natin sabay-sabay, okay lang ba? May lang to. Ito yung verse natin for today. 1, 2, 3, fire. Wow, hindi pa rin talaga sabi. Okay, sabi mo sa katabi mo, guard your heart. Sa katabi mo, kabila, guard your heart. Hindi na ako nagbigay ng ibang title. Ito yung title ng message natin, guard your heart. Gusto ko maalala nyo to. So, for some of you na nandito, praying, God, ano po yung word mo sa akin today? Probably this is God's word for you today. Guard your heart. Alright? See, ito pong verse na to specifically, kung titingnan natin sa Proverbs chapter 4, just to give you context, si King Solomon po nagsulat nito. And particularly, siya po ay may pinapatukuyan through this specific chapter. Ano po yun?
He's talking to his sons. Yung kanya pong mga anak. I'll show you. Proverbs chapter 4, verse 1. Balik lang tayo ng ilang bahagya. Sabi ni King Solomon is this, listen, my sons, to a father's instruction. Pay attention and gain understanding. So basically, hindi po ito motivational quote na sinasabi ni King Solomon sa kanyang mga anak. This is something na he is revealing about life's principle. Na ito po yung magdidetermine ng kanilang direction, ng kanilang decision, at ng kanilang destiny. So, ibig sabihin, hindi lang siya basta-basta na nakasulat dito. And for some, probably you know this already. You've heard of it. Nakita mo na to sa feed mo sa Instagram, sa Facebook. Sinare mo na to sa stories mo. Sinare na share mo na to sa stories mo. Meron na ba? And for some of you, probably, nabigay na sa itong verse na to ng ibang tao. Now, ano po ba yung ibig sabihin na bakit sinabi ni King Solomon, just to give you an idea as well, sabi niya, above all else, higit sa lahat, ito dapat mong gawin. Bakit po kaya? Why do you think King Solomon, sinimulan niya po yung verse, dito po sa 23, na above all else. You see, in Hebrew wisdom literature, si Solomon po is arranging a priority. Na yung dapat po na nauunawa ng tao, kung siya po ay somehow may hindi ginaguard sa kanyang buhay, kunyari finances, kunyari when it comes to relationships sa karir, ito daw yung wag niyang neglect na hindi i-guard. Ano yun? Yung heart. Sabihin natin heart. So meaning, if everything else is left unguarded, do not leave this unguarded. Alin daw yun? Heart. So, now, ang tanong, why do we need to guard our hearts? Sino dito, nung kabataan mo, naging marupok ka? Thank you for the honesty. Honestly, ako, magiging honest ako, sasama ko na sarili ko. Di ba? Dumaan tayo probably sa gano'n, no? Nagsisikuhan pa yung ibang mag-asawa, umaming ka na, huwag ka mahiya. Hindi, reality, di ba? Ako, naging marupok din talaga ako nung kabataan ko. Di pa naman ako ganun katanda, pero maaga po ako na-introduce eh. I think I was 14, 15, na-introduce na po ako sa bisyo, sa mga vices, sa drugs. Maaga po ako na-expose dyan eh. And that is why, naging marupok ako. And, hindi ko po alam yung verse na to. And that is why, yung tanong, bakit pa natin kailangan i-guard yung heart natin? Mommies, youth, young pros, daddies, husbands, wives. I'll show you in the Bible, Jeremiah 17:9. Ganda lang sinabi dito ni Jeremiah. The heart is deceitful above all else, desperately sick. Who can understand it? So, ibig sabihin yung puso natin, somehow, deceitful. Our hearts are deceitful above all things. May similarity, no? Above all else and above all things. Now, ano yung gustong ipahiwatig sa atin or mensahe sa atin ni King Solomon dito? Sa specific verse natin in verse 23 ng Proverbs chapter 4. See, the heart is the control center of life. Paliwanag ko po sa inyo. Yung puso po, hindi lang po all about feelings and emotions. Basically, in the Bible, pag ni-research nyo siya, ibig po sabihin is, in Hebrew, lev. Sabihin natin lev. Para di natin makalimutan, lev. Or levab. So, ibig sabihin, hindi lang po feelings or emotions ang heart. Truth of the matter, ito po yung mga bagay na yan. Yung heart is thoughts, sabihin natin thoughts, desires, decisions, direction, intentions, and inner dialogue. Anong ibig sabihin? Okay lang ba paliwanag ko isa-isa mabilis? Okay lang para mas maunawaan natin? Now, thoughts. Punta tayo sa thoughts. Ano yung thoughts? What you consistently think about. So your life direction is shaped by your internal thoughts. Repeated thoughts become mental pathways, saka mental pathways become life's pattern. Tama ba? So, tanong, madalas ka ba mag-isip? Ano ba yung mga iniisip mo? Warrior ka ba? Dumarating ba sa point, overthinking kang tao? Tama? Sino dito, dumating ka na sa point ng analysis paralysis? Ang dami mong inanalyze to a point na wala ka ring nagawa. Tama ba? Ang dami mong plano sa buhay, or for some, ang dami mong thoughts,
binabato sa'yo ng enemy, ng boss mo, ng nanay mo, tatay mo, even your inner voice, ang dami. Hanggang sa wala ka na talaga magawa. Naranasan nyo na ba yun? You see, yung inner thoughts po natin, kailangan, natin to, nasi-filter po natin. See, if you notice, in the Bible, the heart and mind are deeply interconnected. Anong ibig sabihin? The mind is what you think, and the heart is what you become. Explain ko. Imagine, para bigyan natin ng analogy. Ito pong Brittany Hotel. Imagine yung buong Brittany Hotel, ito po yung heart. Malinaw? Ano yung mind? Yung pinto sa baba, yung main entrance. Nakuha natin? Yung mind is yung door. At ito pong buong Brittany, ito pong buong room, ito po yung heart. So, ibig sabihin, yung mind mo, kaya sabi sa Bible, di ba, renew your minds. Tignan mo, check mo, baka kaya marami kang sobrang thoughts in your mind kasi yung mga pinapapasok mo, hindi mo binabantayan. Tama ba? Check mo yung phone mo. Gaano katagal gumamit ng cellphone? Check mo lang, how many hours in a day? Nasa 6 hours ba yan, yung total consumption mo every day? Gaano katagal? 8 hours, 9 hours? So many things that enters your eyes. Ano yung mga pinapakinggan mo by far? Does it affect you as a person? Tama ba? Does it affect you? Yung mga bagay na pinapakinggan mo, pinapanood natin? See, your mind is the doorway of thoughts, but your heart is the throne of choices. So, ibig sabihin, whatever rules your heart will eventually control your life. So, kapatid, iingat ka doon sa mga thoughts po na yan. I'll show you Proverbs chapter 23, verse 7. Sabi dito, for as he thinks in his heart, so is he. Anong ibig sabihin? Yung paulit-ulit mong pinaniniwalaan sa loob ng puso mo at isip mo, yun ang magiging pagkatao mo na huhubog sa'yo. Naunawa natin? So it's very, very dangerous na hindi mo finifilter what comes inside of you. Kasi hindi mo namamalayan, pinaprocess mo na yan. Naunawa natin? So thoughts becomes belief, belief shapes decision, decision forms habit, habits define your lifestyle. Ano pa? Livab. Ibig sabihin, desires. What you consistently want. What you pursue. What you value. Tsaka what you sacrifice for. Bigyan ko kayo ng verse. James chapter 1 verse 14. Ano sabi dito? Temptation comes from? Saan daw? Our own desires. So ibig sabihin, if somehow some of you here, you keep on falling into a specific trap na nalalaglag ka sa specific sin. Example, mahina ka sa sugal. Check mo. Kahit anong sabi mo na, ayoko na talaga magsugal. Gusto ko na talaga mapagtagumpayan to. Hindi na ako. Pero you keep on falling to the trap. Ano pa? Lust. Merong specific na moment pag wala ng tao, nararamdaman mo lang something inside of you, wala ng tao. Naunawa natin? So you have to check your desires. Kasi po, if you're not going to guard your heart towards your desires, delikado po. If you don't guard your desires, watch this, your desires will eventually govern your decisions. Malinaw? This is where many fall, not in action first, but in unfiltered desire over time. Dito po papasok yung personal motives or personal agendas. Kaya may mga tao, even sa work, somehow, nalalaglag po sila sa mga bagay na hindi naman dapat na kinakalaglagan. And I love what the Bible says. Specifically, sabi, delight yourself into the Lord and He will give the desires of your heart. Sino dito you have a desire? Sino dito, okay, be specific, please. You have a desire to be successful. Taas ang kamay. Praise the Lord. You desire somehow to start a business. Meron ba? You desire to have a beautiful house. Wow. A brand new car. EV. BYD. Hybrid.
Oh, a wife daw. Sino na you desire a wife? Madaya, nag-iisa. Sorry. A husband. Well, basically, lahat naman tayo may dinidesire. Tama ba? Nahihiya lang kayo kasi maliwanag. Makikita. Hindi ba? Pero badili niya, for sure, kataas ka ng kamay. Lahat naman tayo may specific desires. Tama? Now, is it aligned to God's will kaya? Kasi ang ganda sabi naman, if you delight, ibig sabihin, pag ikaw mismo, inalaw mo, yung kaligayahan mo, yung puso mo, nag-uumapaw lang sa Panginoon, kasi babaguhin niya yun eh. Hindi na yun yung magiging desire mo. Yung sayo. Pwede yung magiging desire mo na is desire ni God. Naunawa natin? Kasi minsan, nagagamit natin yung verse na yun, na-abuse natin. Ano sabi ko, if I delight with you, you'll get the desire. Desire ko to, Lord. Desire ko siya eh. God, desire ko to eh. Eh, paano kung hindi align sa kalooban ng Panginoon? Magtatampo ka na kay God? Ganun ba yun? Naunawaan po natin. Number 3, decisions. Libab. Ano ibig sabihin nun? What you eventually choose. You want godly wisdom? Ito, godly wisdom. Guarding the heart protects the decision-making system. Pinag-aralan natin yan last week. All about godly wisdom. Wisdom, it involves our decision-making. Pansinin mo yung patterns. Sinabi ko ito last week. Pansinin mo yung patterns na nangyari sa buhay mo. Pag paulit-ulit, wait lang. Kailangan mo i-check yung desires mo. Kailangan mo i-check yung decisions mo. Kasi magkadikit yun eh. Kaya nasa isang control system yan ng heart. I-check mo yung heart mo, baka hindi mo ginagard. Baka kaya somehow we fall into a trap of being impulsive, being undecisive, is because we don't guard our hearts. Tama ba? Tama mali? Baka kaya lagi tayo na-fall dito sa mga gantong klaseng tao, gantong klaseng kaibigan, is because we don't guard our hearts. Baka kaya nagka-fall tayo sa gantong klaseng negosyo, gantong klase ng workplace, gantong klaseng opportunity because we don't guard our hearts. Am I right? Am I wrong? Sabi mo sa kanila mo, guard your heart. Para matandaan natin. Okay? Ang ganda na sinabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Sabi dito, today, I have given you the choice between life and death. Nakita nyo? Given us a choice. God has given us free will. Sabi natin free will. Binigyan tayo ng Panginoon to choose. Hindi tayo parang robot, parang puppet na kung ano lang. No. Ang gusto ni Lord, pag nagmahal ka sa Kanya wholeheartedly, with all your mind, soul, and strength. Tama? Sabi dito, between blessing and curse, now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life. Sabi dito, so that you and your descendants might live. See, your decisions don't come from what you know, they come from what you value. Tanong, kamusta yung value system mo, kapatid? As a person, may mga bagay ba hindi mo kayang panindigan pagkasama mo mga kaibigan mo? Pag ba nayaya ka? Or pag nagkaroon ka ba ng certain of opportunity na in-offer sa'yo? Kakalas ka ba doon sa value system mo? Bibigay ka, mag-giving ka kasi sayang? You get what I mean? Then you'll find out, hindi pala totoo, nadali ka. Parang yung mga na-scam doon sa deepfake. They fall into the trap because they're very much emotional. May isa ako naka-chat one time doon sa Miguel Santos thing. Sabi, ang laki ng pera na nagbigay niya eh. Na-withdrawan dito ko 150,000. Sabi ko, from 5,000, umabot na 150,000. Sabi ko, ma'am, nanay, paano po? Nanay siya eh. Nay, paano po nangyari yun? Umabot sa 150,000. Alam mo, sabi niya sa akin, kasi po, hindi daw pumasok, kailangan ko magbigay ng 15K. Tapos nung nagbigay ako ng 15K, sabi niya, para makuha ko yung specific amount na binibigay niya sa akin, kailangan ko magbigay ng another 20K. Hanggang naging cycle. Wala siya nakukuha. For 150,000 pesos, na ilabas niya ng isang biglaan. Sino dito na scam na? Honestly. See? Ako rin, na-scam na ako. Lalo na sa Shopee. Bumili ako ng map. Ang laki-laki sa picture. Pagdating sa akin, basaan. Sabi ko, galing yung Shopee. Kaya Lazada, wala si Keiko. See? Di ba? Like, bakit ang dali natin mag-fall into a specific trap na ganon? Via social media, via sa napapanood natin. Be careful, guys. Especially nowadays, sa AI. Be careful. Ang dami po, nakita ko even yung mga politicians natin,
Sila ay nagagamit for a specific marketing brand and all. Naalala ko, muntik na rin ako madali ng isang milk. Ano daw siya, parang gamot na milk. Nakita ko kasi ang gumamit si Anthony Pangilinan. Talagang mukhang credible. Yun pala, deepfake din. Be careful. Pwede tayo ma-fall into that trap. Kaya tandaan mo, ano ba yung value system mo, kapatid? Ano ba sinasabi? Kaya importante nagbabasa po tayo ng Bible. Kaya importante may community tayo, may checking balance tayo. Importante ito. Nakakatulong po ito. Malaking bagay po ito sa paglago po natin. Number 4, Levab. Direction where your life is headed. So yung heart natin, somehow, pag hindi mo yung ginard, makinig ka mabuti dito, importante ito. Pwede mo bang hindi ma-reach yung direction ni God sa'yo? Oo, hindi. Oo, hindi. Sino nagsasabing oo? Pag hindi mo ginard yung heart mo, pwede mo bang hindi ma-reach yung direction ni God sa'yo? So pag ginard mo yung heart mo, pwede mo ba ma-reach yung direction ni God sa'yo? You don't end up in sin suddenly. You don't drift away from God overnight. You don't destroy a marriage instantly. Anong ibig sabihin? The enemy is subtle. Uunti-untiin ka niyan. Right now, you're attending, sitting, listening, probably falling asleep. Uunti-untiin ka ng enemy, kapatid. Yung akala mong isang baso, lalagyan ka ng isang malaking bato, no? Lalagyan niya ng maliliit na bato yan. Hanggang isang araw, ikaw mismo, mabibitawan mo sa bigat. Sometimes, ganun nangyayari sa buhay natin. We fall. Why? Because we didn't guard our hearts. Last week, I've talked to a specific couple. Ang ganda ng story na to. Basically, they've been together for so long, they're not yet married. And somehow, they've experienced a testing sa kanilang relationship. They broke up. Naghiwalay po sila. And nalaman ko nangyari na po. And last week, the guy reached out to me. And the other day, nag-update sila sa akin, nagulat ako, sabi nila, they are together now. Meron silang good news. They've decided to pursue yung kanilang marriage. Supposedly, magkakaroon sila ng big wedding. But they decided to be together as one this coming Saturday. Sa West. It's a breakthrough. Bakit? Kasi ang enemy gusto niyang paghiwalayin. Ang enemy gusto niya hindi matuloy yung union. Ang enemy walang ibang gustong gawin niya kundi to divide. Tingnan mo yung asawa mo na nandito. Ngitian mo lang. Yan ang gusto ng enemy. Kaya kung lagi kayong nagkakaroon ng pagkakaunawaan, balik lang kayo, upo kayong together. Baka may ginagawa yung enemy, pautik-putik. Pautik-putik. Stone na nilalagay na sa cup. For you guys to experience yung bigat. Tandaan nyo na kagas. Malinaw? May direction si Lord saying mo. Ang enemy, gusto niya kayong pigilan na. Guard your heart. Sabihin natin, guard your heart. See, many people pray for God to change their situation. Truth of the matter, God is more concerned about your direction, kapatid. Because a blessed situation with the wrong heart direction still leads to destruction. That's the reality. Next, levab, intentions. Sabi natin intentions. Why do you do what you do? Bakit mo ba ginagawa yung bagay na ginagawa mo? Bakit ka nagsiserve sa church? Bakit ka tumutulong sa ibang tao? Why do you post? Why do you help? Why do you give? Intentions, mga kapatid. We saw this years back in different kinds of mga na-expose na politicians. Somehow, I saw this one post. Ginagawa nila na videohan, patago. Nagpapakitang tako lang just for the sake of views and on. Just for the sake of following and likes. Dangerous. Intentions. Motives.
Mga kabataan, listen. Sino mga kabataan dito? Taas ang kamay. Uy, grabe, kabataan yun. Kabataan, anak po. Oo. Mga kabataan, makinig. Importante yung intention ng puso natin. Okay? Importante yan. Ingatan nyo yung motibo. Darating ang panahon, or baka hindi lang, baka ngayon, may nagugustuhan na kayo. Yung mga crushes tayo, tama. Puso ngayon, anong situationship? No strings attached. Panahon namin, friends with benefits. Nag-evolve lang into situationship. Pak. Be careful. Check mo yung motive ng heart mo. Bakit ka nanliligaw? Bakit mo pinupormahan? Bakit ka nagpapaligaw? Bakit mo pinapost? Check your heart. Sa mga nagkatrabaho, check your heart. Bakit ka lagi humingi ng for favor? Sa mga naninegosyo, bakit ka nakikipag-partner? Check your heart. Nakunawa natin? Bakit? Pwede ba tayong maloko? Pwede ba tayong maisahan? Yes. Been there, done that. Minsan, tayo rin tutulong, tayo pa yung naisahan. Tama ba? That's why we need to guard our hearts. Two people can do the same thing. Ano yun? One from purity and one from insecurity. Kaya lang naman niya ginagawa kasi mayroong point of insecurity. Ano yung isa? One from love, one from manipulation. Tama, mali. Right? That's the thing. We will never know. Not until lumabas na. Tama, nangyari na hindi natin nakasahan mangyari. Basta pwede ba natin maiwasan yun? Yes. That's why we need to have godly wisdom. That's why we need wisdom from God. Magtakta lang tayo sa Lord. Kasi kung hindi tayo magtakta lang sa Lord, pakinig kayo mabuti. If lagi tayo nadadala ng bugso ng ating damdamin, sige tayo ng sige, magugulat ka na, nabagga ka na. Not sa kotse, but sa buhay mo. Nadapa ka, nagkamali ka, napayuturn ka, tinamaan ka. Mabigat. Sana ko ikaw lang. Ang katotohanan, hindi lang naman ikaw eh. Ang mahihirapan. How ma? It will affect not just you, but your entire family. Probably. Right? So let us be careful about our intentions. Proverbs chapter 16 verse 2. People may be pure. Watch this, in their own eyes. But the Lord examines their motives. Sabi nga ng Bible, walang lihim na hindi nabubunya. Walang nasa dilim na hindi nilalagay ni Lord in the light. God will expose in the light whatever you hide or hid in the dark. Kaya nga, importante po na tayo, we will always have this point of heart check. Sabi natin, heart check. Next, inner dialogue. Sabi natin, inner dialogue. Ano tong inner dialogue? What you repeatedly say to yourself. Sino dito kinakausap yung sarili mo, wala kang magawa? Tapos gumaganong ka, meron dito pa dito. Gumaganong-ganong ka minsan, di ba? Inakausap mo lang yung sarili mo. May mga kumakausap pa dito sa sarili nila? Probably. See, there's an inner dialogue sa loob namin. Ano yung mga minsan nasasabi mo? I can't do this. Mostly negative. Tama ba? I always fail. No one understands me. And that's the danger. Pag inalaw mo yun pumasok sa pinto, sa mind, sa thought, sinara mo yung pinto, nag-stay dito, inalaw mo mag-grow, ano mangyayari? Ano mangyayari? Yun na yung bagay na ginagawa mo. Kaya hindi ka confident eh. In life, you're not confident. Why? Because yun yung bagay na pinaniwalaan mo sa sarili mo, na yung belief system siya. Right? Naalala ko to, like, sa para modest camp, yung camp na ginagawa namin, I always ask students, why do you want to be a model? Alam mo yung majority, like 70 to 80%, it's because of them want to gain confidence. Truth of the matter, ako di po ako natuturo ng confidence. Hindi tinuturo yun. They want to gain confidence. Why? I ask them why. This is a sad part. Sa loob ng bahay nila, naririnig nila yung point na sinasabi na magulang nila, ang pangit-pangit mo. Hindi ka pwede ikaw mo, ang pangit mo. Sa nanay niya nang gagaling.
Although pinahintol niya, ang pangit niya. Tignan mo yung katabi mo. Maganda, di ba? Gwapo. Di ba? Sinasabi sa kanya ng magulang niya, di mo kaya. Di mo kaya. Bubo ka. Ano nangyari? Lumaki. Ano? Like snacks na kabuka. Buhay siyang bobo. Seryoso. May mga tao bang ganun? Yes. May isa kami tingin building before, tanda na. Nasa 50s na siya. Patay na yung tatay niya. All the while, shinare ko yung bagay na ganito. Pinaniwalaan niya hanggang 50. Tanga siya. Sorry for the word. Excuse me for the word. May mga tao bang gano'n na papaniwalaan mo at hanggang sa nagkaroon ka na ng inner thoughts, yung matutulog ka na naalala mo, sinabi ng nanay mo, sinabi ng kaibigan mo, binuri ng best friend mo, mga kalaro mo, kasama mo sa school. Minsan itutulog mo na lang tama ba? Naririnig mo yun? Wala ka, banu mo. Lalaro ko yung basketball, hindi ka marunong mag-crossover. Ang alam mo lang, lay up na fade away. Wala ka, bro. O may mga kagrupo ka ng mga girls na talaga sinasabi mo, we want to belong with them. You don't belong with us. Ba nangyayari po yun sa realidad ng buhay natin? Yes. Right? Kaya nga, protect everything that is forming the hidden versions of you. Why? Because that hidden version will eventually become the visible version of your life. Pag hindi mo pinrotektahan yung heart mo, pinaniwalaan mo yung mga inner thoughts mo na negative, pakinig ka mabuti. The enemy will plant lies in your minds. In our minds. Tama ba? So, anong pong nangyayari pag nagtanim yung enemy sa mind natin ng lies? Point of destruction. Anong gagawin ng ikaw, inner self mo? Sabi sa Bible, the heart is deceitful above all else. Pinaniwalaan mo rin lahat ng lies, ng deception. Tapos, kaya minsan hirap ka mag-move forward in life. Because you believe in those negative thoughts. Kaya ang ganda na sabi ng Bible, whatever is true, think about such things. Whatever is true, noble, admirable, trustworthy, think about such things. That's a principle, my friend. Luke 6:45, sabi dito, ganda nito, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil is stored in his heart. Ano doon sabi doon? For the mouth speaks what the heart is full of. Baka kaya lagi kang galit. Baka kaya lagi ka nakasinghal. Baka kaya lagi ka nagmumura. Baka kaya palaging negative lumalabas sa bibig. Baka kaya puro na lang wala ng pag-asa. Check natin yung heart. Sabihan rin ang heart. Alam niyo in the Bible, may mga characters po in the Bible na hindi nila ginard yung heart nila. One is Samson. You know the story. Kids Church, tinuturo na to. Anong downfall ni Samson? See? Hindi na Kids Church yung iba. Sino downfall ni Samson? Kala ko may sasagot ng Bathsheba eh. Babalik ko kayo sa Kids Church. Si Delilah. Hindi niya ginard yung heart niya. He loved Delilah even when she repeatedly betrayed him. He revealed secrets that were tied to his calling. Sinabi niya, nadala siya. Hindi niya ginard yung calling niya. Now, makinig yung mabuti. You can be talented, you can be gifted, you can be somehow church work anointed, yet can fall into a trap na hindi mo ma-reach yung God-given purpose. Why? Because hindi mo ginagard yung iyong heart. Malinaw ba? Nauunawaan ba natin yung importance ng pag-guard ng heart natin? Kaya nga sabi ko siya, probably this is a word for you from the Lord. Sino pa? King Solomon himself. Anong sabi ni God? Huwag siya pag-fall into the trap ng mga babae na may Diyos-Diyosan. Ano nangyari? Nalaglag siya. Hindi siya naging maingat in that area. Alam nyo, pakinggan nyo ito mabuti. Nowadays, this is important. Alam what Paul says, point of wisdom.
Be careful how you walk, not as unwise, but as wise. It's a command. Hindi yun suggestion. Sinasabi sa atin ng Bible, JR, Anthony, Roy, John, Nona, lumakad kayo, hindi dapat walang wisdom. Dapat may wisdom. Isa doon is to utter. Amen? Now, Pastor Chris, how can we practically and biblically guard our hearts based on Proverbs, knowing that everything flows through it? Sabi sa doon, di ba? Guard your heart, above all else, guard your heart because everything flows from it. Now, how can we guard our hearts through the book of Proverbs? Proverbs way. Una, sabihin natin, fill your heart with truth. Sabihin natin, fill your heart with truth. 1, 2, 3. Fill your heart with truth. Next. Balik natin doon, sorry. Filter your inputs and discipline your desires. Sabihin natin, 1, 2, 3. Pwede natin makalimutan. Filter your inputs and discipline your desires. Number 3. Focus on God's direction and assignment. 1, 2, 3. Bakit ito pinapasabi? Well, psychologically speaking, pag sinasabi natin po ulit na aalala natin, tama? Kasi gusto natin makalala to. We feel, we filter, we focus. Napaka-importante. Balikan ko lang, fill your heart with truth. Makikita rin natin yun in Proverbs chapter 4. Bible says in Proverbs chapter 4, verse 45, Then he taught me, sabi ni King Solomon, and he said to me, Take hold of my words with all your heart. Keep my commands, and you will live. Get wisdom and get understanding. Do not forget my words or turn away from them. Nakita niyo po yung point na yun? You need somehow to get wisdom. Lahat ng tinuro, sabi dito ni King Solomon, take hold of those words in your heart. Kaya sinabi ni David din in Psalm, siningit ko to, Psalm 119, verse 11, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Gusto mong hindi malaglag ng paulit-ulit? Lagyan mo, isa puso mo yung salita ng Panginoon. Huwag mo lang pakinggan. Kahit sanay ka dati na sinasabi sa'yo ng nanay mo pagka galing mo sa school, pasok dito, labas dito. Now, ibahin mo na kapatid. Pagpasok dito, ilagay mo dito. Kasi yung danger, maraming pwedeng deception from the outside. Yung salita ng Diyos, pag yun ang inalaw mo ma-feel yung heart mo, then magugulat ka. Something in you, mababago sa sistema mo, sa trajectory ng buhay mo. Nauna naman natin. Next, filter your inputs and discipline your desires. Ano ibig sabihin? Proverbs chapter 4, verse 14 to 15. Do not set your foot on the path of the wicked or walk in the way of evildoers. Avoid it. Do not travel on it. Turn from it and go on your way. So, importante po, towards our action is to discipline ourselves. Sabi mo sa katabi mo, discipline yourself. Disiplinahin mo yung mga bagay na pumapasok sa'yo, kapatid. If you're not going to filter what comes in your mind through this, through what you always na pinapakinggan, then you can be consumed. Tama ba? Next, lastly, focus on God's direction and assignment. Proverbs chapter 4, verse 25 to 27. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the path for your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to your right or to your left. Keep your foot from evil. Tandaan niyo to. A distracted heart is an unguarded heart. Malinaw? If you have an unguarded heart or a distracted heart, then for sure it will be unguarded. The enemy comes, the thief comes, the Bible says, to kill, steal, to destroy. And the enemy, Bible says, is like a prowling lion looking for someone to devour. Kaya, kapatid, huwag kang maging complacent in life. Praise God kung blessed ka. Thank you, Jesus.
Pero wag yun maging point para maging complacent ka sa pananampalataya mo. Kasi ang enemy 24/7, wala siyang ibang gagawin kundi bigyan ka ng something na ikaka-trouble ng heart mo. Tama ba? Minsan, akala mo okay ka lang, tapos biglang magugulat ka, may magte-text sa'yo. Nag-text yung Judith, di ba? Sa credit card, na bahala ka, may tumawag sa'yo. Sinabi na may layoff sa trabaho. Biglang pumunta ka sa bahay, galit na galit yung nanay mo. Biglang pumunta ka sa trabaho, sa business, hindi natapos ng mga tao mo yung dapat niyang ibigay, i-deliver. Tama ba? Kahapon lang eh. Sabi ko, pinaprepare ko to, pina-finalize ko to. Na-test kagad ako. Kasi nakapila ako sa grocery. Ako na yung next ang haba ng pinila ko. Alam mo yung nangyari? Yung nasa likod ko, antindi. Walang pasintabi eh. Nakaalis na yung isang bumili. Alam mo ginawa? In-overtaken ako. Aso yung nagbayad dun. Sabi ko, tinignan ko pa yung mga tao sa likod eh. Ang bilis Si Flash. Parang, gusto ko sabihin, alam mo parang, being honest, as a human being, natitest ako, sabi ko, guard your heart. Guard your heart. Hindi ko na pinayaan ko na. Gusto kong pagsabihan eh. Kasi kung dating ako yun, talagang, ano yan? Pero, guard your heart. Okay yan. Baka, emergency. Minsan kasi hindi natin alam, di ba, yung external. Sometimes, may mga tao na hindi marunong magpasintabi talaga, kunyari, kagaya nun. Pero yung pala may pinagdadaan. Tama ba? Minsan may mga bagay tayo na nakakasalamuha, naiinis tayo sa daan, kumat sa atin, ganun. Yung pala, emergency, mga may asawa, we don't know. Right? Or may nakasalamuha tayo na ang init-init na ulo na guard o kaya ng traffic enforcer, yung pala, maghapon na siya sa initan, hindi natin alam. Hindi pa siya kumakain ng umagahan. Tama? It happens. And that's why it's very important to guard our hearts. Now, if you are not intentional about God's assignment, pakinggan mo daw mabuti. The world will assign you something else. Ulitin ko. If you are not intentional about God's assignment, hindi ka focus sa assignment ni God, pakinggan mo lang mabuti. Madalas talaga makakaranas ka nung pagbagabag sa puso mo. Hindi ka focus sa assignment ni God, madali ka malibistra. Bakit? Kasi ibang assignment yung ipupursue mo. You know what I mean? As you continue to pursue God in your life, listen, especially to those who serves, especially to those in leadership positions, especially to those who wants to grow in the Lord. Makinig ka mabuti dito, importante ito. Masusubok ka pala tayo mga kapatid. Masusubok. For some, I keep on hearing this. Pastor, bakit ganun? Kung kailan nag-pursue ako kay God, ang dami problema dumating sa akin. Saka pa nangyari ito. Saka pa biglang dumating ng ganun mga bagay. You will always detest it. Dito. Tama ba? At kung mahinahin ako, kaya ang ganda ng strategy ng Lord sa pag-build ng character natin. Alam niyo ba yung pag-build ng Lord ng character natin? Maraming beses involved to Masasaktan ka, iiyak ka, luluha ka. Minsan gusto mo nang mag-give up, pero hindi magpapatuloy ka. Bakit? Kasi alam mo yung assignment. You know what I mean? You can hear people saying something about you, disqualify you, not believing in you in all. Pero pag alam mo yung assignment, di ka para magpa-apekto Tama ba? I remember weeks back, someone called me. It was a girl. She was crying. She wants to commit a suicide in her work. She was crying. We are having our Bible study noon sa last month pala yun, din sa Tuesday, our live group. Tumabi ako. Kami ng wife ko, we talked to that lady. Sobrang bigla kong tinadan nung bata. She was crying deeply.
Sabi ko, ano nangyari? Why? Tinatanong niya ako, minesage niya muna ako. Sabi niya sa akin, Pastor, pag ba ginawa ko to, mapupunta ba ako sa impyerno? Mapupunta ba ako sa impyerno, hindi sa langit? Or pwede pa rin ako mapunta sa langit, hindi sa impyerno? Yun yung tanong. Usap kami. Because why? People dun sa external, work, said so many things negatively, even sa social media daw and all. I don't know, kung nag-viral siya or something, parang ginawa siya ng hindi maganda. To a point, yung reputation niya sira. We pray. We seek the Lord. Alam mo yung goodness sa Panginoon? Nagulat na lang din ako. In-update kami ng wife ko. Binigay niya kay God yung cares niya. Yung bigat niya. Sinabi rin namin sa kanya to guard her heart. We prayed for it. Gulat kami. Ang bilis na pangyayari. Bigla na siya nasa ibang bansa. Kasama yung nanay niya. Iniwan niya na lahat dito. Move forward. What's my point? The enemy will always make you believe for something. Para tapusin mo buhay mo, para hindi ka magpatuloy. Para mawala ka sa plano ng Diyos sa buhay mo. Ano ka natin? And today, as I end, I want to call someone. Before we pray, I want to call someone. I asked her earlier, since it's Mother's Day, this specific person, we met her during our time in Pampanga. Just so you would know, everyone who are here right now, we've been doing outreach po for the past 3 years sa isang lugar po in Pampanga. The name of the place is the Lost Coin. Anong ibig sabihin ng the Lost Coin? Ito pong mga bata po na nandito inside dun po sa shelter na yon are somehow na-rescue from human trafficking. Okay? So galing po sila sa iba-ibang lugar. And little did I know, number 1 pala sa list, magulat ako, is Taguig. Taguig. Pampanga, Taguig. So, nung nalaman namin yun, nag-usap kami ng team before pa, that we want to stay focused. Kasi pwede naman mag-outreach kung saan-saan Ano ba? We want to focus dito sa specific area because hanggang 18 years old lang sila, pwede na silang lumabas. Or pag okay na sila, pwede na silang makabalik sa kanilang mga tahanan. So, point is that since wala pa pong recent church nun, talagang ginagawa lang namin yun dahil gusto namin, alam mo yung bakit? Ako bilang tao, to be honest with you, nababalansi po yung puso ko Hindi na, alam mo yung nabibreak sa'yo yung yabang, entitlement, ego mo. Kasi bakit nakikita mo may mga taong ganito pala nakakarasan dito. And one of them, hindi ko na patatagalin, one of them, tatlo sa kanila, by God's grace, bilayagan na silang makalabas. Nagulat kami, in-update kami nung kausap namin si Brother Jeff. 5 sila, may 2 bata, hindi pala nakakapunta sa atin. 5 sila taga-Taguig. And sabi namin, in-interest din sila sa atin kasi gusto nila po dahil nakakapagtanim tayo doon ng salita ng Diyos. Yearly, twice a year. Naalala nila tayo. They want to be part of the community, the church family. Nasaan si Gold? Ayun. Can I follow Gold? May mic ba tayo dyan? Thank you, kapatid. Can I ask Gold to please come here? I ask Gold to just share to us a testimony about on how somehow she allowed the Lord na one day, isang araw sa buhay niya na nasubok yung kanyang damdamin. Ngayon, pinalaya ng Panginoon. Gold, si Romay, so share your testimony sa amin. Gusto ko lang po i-share yung
testimony on how I could be my mother. Since you have used so wala po nung napunta po kami sa shed. Attend ko yung merit sa mga. Then, aming mga kao na pinapakinaran nila and si Lord. Sabi niya na let go po. Let go and let go. Pinaparin ay dinikikle nila yung word at sa akin. Inhabang tumatagal, naging prayer ko na, Lord, bigyan po ako ng kriso para mapatawad ko yung nabulong ko. Bigyan mo ko ng maraming piso para if ever man na makita ko yung mama ko, mayakap ko siya nang walang galit. Then, dumating po yung 4 na taon. At sa 4 na taon na yung prayer ko yun, every time na merong akong nababalitaan tungkol sa mama ko, itong prayer na nasa puso. I just said, Lord, ikaw lang po yung bahala. Ikaw lang po yung bahala na magkakay. Ikaw lang po yung bahala sa pagkusyon yung desisyon na magagawa ko. Then, nakalabas na po kami. Nag-ask po yung lola ko. Na gusto mo kang tumalaw sa rama po. Dahil nga niya sa kulungan siya. Sabi ko po, natitawag ka po ako. Sabi ko, ito na po, Lord, ito na po kayong answer. Then she said, yes. Naggulang ako sa lola ko. So, kinabukasan no, dito na kami. Kahit kami pagpunta kay mama ko. Andun pa yung kaba. Andun pa yung kamot. Pero, nung na-meet ko siya, then hinakap niya ako. Nawala lahat. Sabi po, Lord, thank you. Kasi, ito yung prayer ko. Para kung umayak, mama ko wala lahat ang galit sa. Wow. Hit na, hate ko lang ko. Kasi, meron lang yung Diyos. Naginagarte lahat. Meron akong Diyos. Meron tayo Diyos. Na kayang kumapay sa lahat. Na kayang mag-answer ng prayer. Na kayang mag-comfort sa mga tao na kalahila. Hindi na masasagot yung po hira. Po na grateful lang ako na nasinala ko siya. Tapos sa check-up na nakinalap siya. Yun na po. Nagkaliwan po. Wow. Alapahan ng Panginoon sa Boyable. Or kung pag-pray ka na, pwede ba na mag-pray siguro? Well, thank you for sharing your story. Thank you, Jesus. Lord, napakadami pong kabataan, God. Gaya ni Gold, who somehow experience things in life na sa murang edad hindi po dapat nila naranasan. Because there are parents that because they don't guard their hearts, allow, Lord, yung wicked thoughts, wicked things in life because of this dark world affects, Lord, the generation and the next generation. Father, we pray that, Lord, as you allowed us to nurture Chigold and the family here at Risen Church, we pray that her test will be her testimony. Lord, her mess, Lord, will be a message. Lord, her life will shine, Panginoon, because of you. Lord, that every time she speaks, she will speak life. She will speak you, Jesus, the name above every name. God, I pray that every time she, Lord God, minister to people, Lord, marami po mga kabataan, Lord God, magkakaroon ng kaliwanagan towards forgiveness. Because once in their lives, experience yung pain. But because you forgave us,
naunawaan po namin magpatawad. Thank you, Jesus. Continue to guard our heart. And pati po yung kanyang mga kapatid, kanya pong pinsa. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name.